He's always been faithful to me. This is my anthem, this is my song, the theme of the stories I've heard for so long. God has been faithful, He will be again. His loving compassion, it knows no end. All I have need of, His hand will provide. He's always been faithful to me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness to me. To God be the glory. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is!
Amen. So we greet you all once again tonight in the most precious name of our Lord. Binabati natin ang mga bisita. So we have a new sister here, Sister Badet, mula pa sa Nueva Ecija. Welcome po sa ating gawain. Amen. And we greet, of course, yung mga birthday celebrants, Brother Ark and Brother Toto. Amen. Happy birthday sa inyong dalawa. And God may add more years to you na makapaglingkod tayo sa Panginoon. So tonight, our subject is the Christian's priority. Ang pinakaunang layunin, pinakaunang adhikain ng Kristiyano ay ang paglingkuran ng Panginoon. To serve God, to obey His Word. According to Ecclesiastes chapter 12, verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Yan ang ating tungkulin, mga kapatid, ang mahalin ng Diyos. Amen. Higit sa lahat ng bagay, unahin siya. Amen. Sa lahat ng bagay at tayo ay hindi niya kailanman bibiguin kung tayo nakakasunod sa Kanya. So tumayo tayo. Let's all stand as we read our scripture. Amen. Ito po ibasahin natin. Amen. Sa ating pong Biblia. Amen. Dito po sa Mateo 6:33. Ayan po. Makikita natin dito. Jesus said Himself, but seek ye first. Pag sinabing first, hindi second, not third, but first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng pangangailangan mo, spiritual, material, financial, physical, healing, all these things shall be added unto you. Added. Bonus na lang yan ng ating Panginoon kung uunahin natin siyang, amen, hanapin ang ating Panginoon at ang Kanyang katuwiran. So ito po ang ating subject sa gabing ito. Amen. The Christian's top priority, mga kapatid. Ano po bang ibig sabihin ng priority? Let's define priority based on Webster. Sabi po rito ng dictionary, a priority is something that comes before everything else. Bago pa ang lahat, yan ang unang-una. Sa programa mo, sa isipan mo, sa plano mo, and it's ahead of everything else. So, hindi mo inuuna ang trabaho o ano pang career, inuuna mo ang Panginoon. Yan ang priority ng isang Kristiyano. Amen. Priority, the word prior means before or ahead of or preceding anything else. And priority also mean the most important thing or the main thing and what is most necessary in one's life. Binasa natin kanina, seek ye first His kingdom and His righteousness. So pag sinabing first, yan ang una. Amen. We cannot live without God in us. Jesus said, for without me, you can do nothing. So, hindi nagbibiro ang Panginoon. Nasabi niya, kung wala ako, wala kang magagawa. So, kahit anong gawin mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka kailanman magsasucceed in life. Amen. Lagi kang kapos, lagi kang tuliro, lagi kang balisa, dahil walang kapayapahan sa puso mo. Walang contentment, walang satisfaction kung wala si Jesus. Pero pag nandyan si Jesus at inuna mo siya, uunahin ka rin niya. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil nangako siya. Amen. Nauunahin ka niya kapag siya ay inuna mo rin. So priority also means the main focus, the central focus or the center of attraction or attention. It is your point of concentration. Ang isang tunay na Kristiyano, araw-araw, he feels and he believes na kasama niya ang Diyos. Amen. Naniniwala siya na hindi siya kailanman iiwanan ni titikisin ng Diyos. And your attention is always in Him. Pagising mo pa lang sa umaga, when you wake up in the morning, you pray to God. To guide you, to supply all your needs, to protect you. Amen. Sa paglabas mo ng bahay, God will protect you. Amen. Pag nag-pray ka, ang mga anghel ng Diyos ay kasama mo. The Bible said, the angels of the Lord encampeth around those that fear Him. Amen. And the footsteps of the righteous are ordered by the Lord.
So kaya alam mo na si Lord ang nag-aayos ng iyong tinatahak na daanan sa buhay. See, ano man ang gawin natin, amen, we could be walking in the permissive will of God, but God wants you to walk in His perfect will. Amen. It's the point of concentration. It is what is supreme, what is preeminent to everything that follows it. Pag sinabing supreme, wala nang hihigit pa dyan. God is the supreme being, the Creator. Amen. The Savior, our Lord. See, siya ang nangunguna sa atin. Saklaw niya ang buhay mo. Kaya kinakailangan magpatianod ka sa kanyang banal na presensya. Amen? He must have the preeminent. What is preeminence? Ang pangunguna, pagkontrol, at paghahari sa iyong buhay. Mababasa natin yan sa Colossians 1:18. Christ must have the preeminence in your life. Sabi ni Paul, He is the head of the body. So, nakakita na ba kayong katawan na walang ulo? Na naglalakad sa kalsada? So, probably not, no? Pero may mga tao ngayon na naglalakad sa kalsada, walang Kristo. So, ibig sabihin, wala silang ulo. Kaya, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kasi walang ulo. And the head of the body is Christ. And the body is the church, na siya rin ang beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. All things. Lahat ng desisyon mo, lahat ng plano mo, lahat ng ambisyon mo, ipasakop mo sa Kanya. Siya ang magmamaneho ng buhay mo. Amen. Pagagandahin niya ang takbo ng buhay mo kung siya ang lagi mong inuuna sa lahat. Consult the Lord. Amen. Trust in Him, sabi ng Bible, and acknowledge Him in all thy ways and He will guide thy paths. Amen. Praise God. So what is the greatest commandment? Ito dapat ang priority natin. Somebody asked Jesus, Master, what is the great commandment in the law? And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord, thy God, with all thy heart. Not 90%, with 100% of your heart. And with all thy soul. Yung soul natin, mula sa Diyos yan eh. God is the author of every life on earth, including your soul, body, and spirit. So love Him with all your soul and with all your mind. Buong isipan, sabi roon, ay mahalin mo ang Panginoon. Pag ang isang tao minamahal mo, gagawin mong lahat para sa Kanya. Di po ba? How much more ang Panginoon? Di ba? Na siyang may likha ng lahat. Amen. Kailangan mahalin natin ang Panginoon. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. This is the first and great commandment. Pag sinabing first, priority yan. Amen. Pag sinabing great commandment, si dakila na utos. And the second, may pangalawa, is like unto it, thou shalt love thy neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Pangalawa lang yun. Una sa lahat, si Lord, more than your parents, your children, your wife, or your husband. Jesus said, He that loveth wife, husband, children, more than me, is not worthy of being my servant. So kaya siloso ang Diyos. God is a jealous God. Pag meron kang pinagkaabalahan at hindi mo na siya inuuna, aalisin ni Lord yung bagay na yan sa buhay mo. Gusto mo ba yon? Puro ka na lang trabaho, puro ka na lang pagliliwaliw. See? Praise God. So wala tayong maidadahilan sa Panginoon. The Bible said, first commandment, I am the Lord your God, and thou shalt have no other gods or idols before me. God hates idolatry. And idolatry today, hindi lamang yung pagsamba sa ribulto. Pag sinamba mo na yung kotse mo, yung trabaho mo, mas inuna mo yon kaysa Panginoon, you are an idolater. Amen. Babasahin natin ang quote mamaya. On these two commandments hang all the law and the prophets. Dito pala nakasalalay, nakabitin o nakahang ang lahat ng batas at ang lahat ng mga propeta. So kaya, pakasiguraduhin nyo
na mahal mo ang Panginoon ng buong puso, buong lakas. At pag may gawain, dadalo ka. Dahil sabi ng Bible, huwag nating ipagpaliban ang pagtitipon, yamang nakikita natin na babalik na ang ating Panginoon. Magbabalik siya, kukunin niya tayo. Dahil may pangako siya, in my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you, so that where you are or where I am, there you may be also. And I will come again to receive you unto myself. Amen. Praise the Lord. Ito, binasa ito ni Brother Ark kanina. Ito yung Bible quote reading natin. Brother Branham said, God must have first place in your heart. First place in your life. First place in everything that you do or what you are. Kahit ano ka pa, matalino ka pa, scholar ka pa, popular ka pa, mayaman ka, let God be the first in what you are. God must be first. He doesn't want the second place. Pag inuuna mo pala yung ibang bagay kaysa Panginoon, iniinsulto mo ang Diyos. Because God doesn't want the second place. It's an insult to God. He deserves the best. And the first. And all that we've got. Dahil isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Ang Diyos naming si Jehovah. Hallelujah. Praise the Lord. So not the favor of your husband or wife, but seek the will of God and do that first. Then everything else, lahat ng bagay, magkakalakip-lakip, nagagawa para sa ikabubuti mo. And everything else, the will of the wife, the will of the children, will fall right in with it. Will blend with it. Magiging maayos. Magiging maayos ang pamilya, ang samahan, but place God first. So napaka-importante mga kapatid, na hindi na tayo pipilitin pa mag-church. Tatawagan ka pa, brother, mukhang namimiss na kita sa church, nasaan ka na? Di ba? See, kailangan ikaw mismo, meron kang commitment, may dedication ka ng Diyos, ang siyang una sa lahat. Pigilan ka man ng iba, mananatili ka. Dahil meron kang panata sa Panginoon. Na Lord, bride mo ako. One body tayo, Lord. I'm bone of your bone and flesh of your flesh. Walang makakapaghiwalay sa akin, Lord, sa pag-ibig mo. Amen. Because it's a mutual love between God and His bride, with Jesus and His church. Amen. Now, the Bible said, bless the Lord. Ano ibig sabihin ng bless the Lord? Pagpalain mo ang Panginoon. Hindi puro ikaw na lang humihingi ng pagpapala. Nasubukan mo na rin bang pagpalain ang Panginoon? Paano? Awitan mo siya. Magpatuto ka sa Kanya. Sa Kanyang kabutihan. Huwag tayong mahiya. Sabi nga ni Paul, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation to them that will believe, first to the Jews and then to the Gentiles. See, huwag nating ikahiya ang Panginoon. Kaya sabi dito sa Psalm 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw po kalilimutan ang lahat ng benepisyo. Ano bang mga benepisyo ni Lord? Yung hininga mo. Yung tibok ng puso mo. Sino nagpapatibok niyan? Si Lord. Amen. Yung buong tinatawag nating cardiovascular system mo, lahat siya ang pinatatakbo ni Lord. Amen. Yung puso mo, yung atay mo, yung kidney mo, everything, amen, is working under the law of God. Isa man lang dyan ang pumalya. Ano tayo? Magkakasakit tayo, ospital tayo, baka mamatay ka pa. See? Kaya pasalamatan mo si Lord. Forget not all His benefits. Hallelujah. The money that you earn from your job, akala mo, sa'yo galing yan? Di ba? Kung wala kang lakas, hindi ka binigyan ni Lord, amen, ng health, paano yan? How can you earn money, amen, without God's grace in your life? So, wag nating kalimutan ang kanyang mga benepisyo, amen, yung pag-iingat niya, yung kaligtasan mo.
na ikay pinatawad sa kayong mga kasalanan. Namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo para lamang wag ka nang singilin pa sa pagkakasala mo, para wag kang mapunta sa impyerno, para wag kang maparusahan, for the wages of sin is death. But the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Eternal life. Don't you love Him? Don't you appreciate the Lord for eternal life? Amen. Sabi ni Jesus, amen, ang nananampalataya sa akin, kailanman hindi na mamamatay. Mamatay man siya, bubuhayin ko siyang muli. For I am the resurrection and the life. Amen. Forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities. Lahat ng mga kalikuan mo, lahat ng gawa mong masama, yung pagsisinungaling mo, yung pag-iisip mo ng masama sa kapwa mo, pagkuha mo ng hindi sa'yo, lahat yan iniquities. Pero pasalamat ka na ang Diyos mapatawarin, mga kapatid. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay na siya sa krus para bayaran ang lahat ng sala mo, kapatid. Siya ang napaslang, siya ang bugbog para sa ating mga kalikuan. And siya rin ang nagpapagaling. He is the one who healeth all thy diseases. Hindi doktor, hindi Mercury Drugstore ang nagpapagaling sa iyo. Sino nagpapagaling? Si Lord. Siya ang may likha ng tissue. Siya ang creator. See? Yung bulag, si Lazaro ba yun? O si Bartimaeus? Di ba? Binigyan ng panibagong eyeballs. Yung patay na, si Lazarus, binuhay ni Lord. Yung lumpo nakalakad. Amen. Yung pipi nakapagsalita. Sino makakagawa nun? Hospital? No, hindi kaya ng mga doktor yun. Only Jesus can heal, for He is the great physician. At sa latay ni Jesus ay pinagaling na niya tayo. By my stripe, by my wounds, amen, you have been healed. Sabi ni Jesus Christ. So claim it. Amen. Ano man sabihin ng ospital, ano man ang sabihin ng laboratory, na mayroon kang diabetes, mayroon kang high blood, mayroon kang uric acid, don't claim it. Sabihin mo, I am healed. I am normal. Amen. By the grace of God. Huwag tayong maniwala. Amen. Sa sabi-sabi, mga kapatid. Yes, we appreciate science for, knowing all these things. But how can the science explain a cancer, a tumor? Si Sister Lilette, nagkatumor sa ulo kasing laki ng abukado. At naniwala lang siya. Sabi ng doktor, operahan na yan. Sabi niya, hindi ako magpapa-opera. Maniniwala ako na, pinagaling na ako nilo. After 1 year, wala nang bukol. Nagtaka yung mga doktor sa National Kidney Institute. Sabi niya, liga, i-test ka nga namin uli. Libre na yung kanyang mga test, yung mga, yung mga 2D echo at mga scan, CT scan, all those things, wala nang nakitang trace. Because why? She believed that the Lord can heal her. Amen. He's the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago. Amen. He's still the same great healer, the great physician. Na siya rin ang tumubos ng buhay mo mula sa kapahamakan. Who redeemed thy life from destruction. Ilang beses ka na, sana na dapat na aksidente, namatay, nasunog, o nalunod, maari. Pero buhay ka pa hanggang ngayon. Maring nabangga ka, di ba? Pero buhay ka pa. Bakit? He redeemed your life from destruction. Glory. And He crowned you with loving kindness and tender mercy. TLC, tender love and care. Yan ang binigay ni Lord sa iyo, mga kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya dapat suklian mo rin ang pagmamahal at paglilingkod ng tama. Hindi yung kung gusto mo lang pumunta sa church. Hindi yung kahit anong oras lang, okay na kay Lord. No. Meron tayong tamang oras sa church na dapat nating sundin, mga kapatid. He crowned you with loving kindness. And sabi rito sa 5, who satisfieth thy mouth with good things. Bakit mouth? Kasi mouth to mouth, ang eagle magpakain
You know, an eagle feedeth her eaglets through mouth to mouth. Diba? Kumukuha siya ng mga worm and things and then pinapakain niya sa pamagitan ng tuka. At ang ating Diyos, He is the Jehovah Eagle. At ang kanyang propeta, mga eagle din niya na ginagamit ang kanilang bibig. They are the mouthpieces of God. Amen. Na nagpapakain sa atin ng mabubuting bagay. Amen. So that our youth is renewed like the eagle. Ayan yung eagle, mga kapatid. Kaya meron tayong mga representation dito, eagle, lion, because they symbolizes the Lord Himself. Amen. So, yan ang gawin natin. Bless the Lord daily. Pasalamatan mo siya, sabi ng Bible, in everything, give thanks, for that's the will of God concerning you. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan, o sa karamdaman, sabi nga sa mag-asawa, di ba? Till death do us part. Amen. Ay magmahalan kayo. Ganun din kay Lord yan. Anong sabi ni David sa Psalms 27 verse 4? One thing I have desired. Isang bagay ang aking priority. Ang aking ninanasa of the Lord that I will seek after. Nahahanap-hanapin ko. Ano yon? Na ako'y manahan sa tahanan ng aking Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Are we dwelling in the house of the Lord? You are the temple of the Holy Spirit. Hindi itong house of the Lord. Ikaw, yung katawan mo. The house, the dwelling place of God. So you are dwelling now in that house of the Lord. Amen. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Namamalas mo ang kagandahan ng Diyos sa buhay mo. At ikaw ay makapag-inquire, makapagtanong sa kanyang templo. See? So when you pray, you ask God for blessing, you ask God for guidance. See, you are inquiring in the temple of the Lord. Nasusundan ho ba natin? Ito na, mga kapatid. Sabi ng prophet, I believe that the most important thing, pinakamalagang bagay in any life, sa anumang buhay, is to entertain Jesus Christ properly. Have you entertained Jesus Christ in your life? Have you received Him as your Lord and Savior? Sinuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? First place in your worship. First place in your life. First place in everything. Jesus Christ deserves that place. Amen. I believe it with all my heart, but if you don't, kahit hindi daw first place si Lord sa buhay mo, tatanggapin niya yung second. Pagtsatsaga siya, He will take the second place. He will go down in the basement with you. Maring hindi ka pumupunta sa church, nandun ka lang sa basement. Sabi ni Brother Branham, bababa siya doon sa basement with you. If you're ashamed of Him, when you're out amongst the people, and then you go down in the basement so nobody will see you, He will still come. That ought to make you love Him above everything in the world. Hallelujah. Glory. Aabutin ka niya kahit anong sitwasyon mo. Nung tayo ay na sadlak sa putik, inabot tayo ng Panginoon. Di ba? Nung tayo nahulog sa kasalanan, inabot tayo ng Panginoon. Lumapit ka lang sa akin. At sabi ng Biblia, patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. See, if you repent and be baptized in the name of Jesus Christ, your sins will be remitted and you will receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 yan, mga kapatid. So that ought to make you love Him above everything. Ano pa ba ang gagawin ni Lord para mahalin mo siya? Ginawa na niya lahat. Amen. Binigay na sa iyo ang lahat. Wala na tayong mahihiling pa, kundi ang pang-araw-araw na biyaya na lang ng Panginoon. Sa totoo lang, the greatest gift, amen, hindi yung Christmas present, mga kapatid, o yung mga nakakahon sa Christmas tree na yan. That's not the greatest gift. Jesus Christ is the greatest gift that this world has ever received. Amen. In a swaddling cloth. Amen. Doon sa sabsaban.
In a manger, that was the greatest gift. Sa mabahong lugar, pinanganak ang ating Panginoon. Pero praise God, ganon ang Diyos nagpakababa. Amen. Hindi siya dumating sa magarbong, may mga trompeta, nakasuot siya ng ginto, at may mga kabayo, at may carpet. Ganon ang ine-expect nila for a Messiah. Kaya hindi nila matanggap si Jesus. Sabi niya, wala kang pinag-aralan, anak ka sa labas ni Maria, so lahat na lang ng masasamang reputasyon ay napunta sa kanya. See? But that was God's way, because the way up is down. Ang daan tungo pataas ay magpakababa tayo. So God cannot raise you up unless you humble yourself before Him. Alright, tuloy natin mga kapatid. Ito yung binasa pala kanina ni Brother Ark. So give Him your best. Sabi ng prophet, that is what you ought to do. Ito ang dapat mong gawin. Give your best. Give Him the best of your life. Ilan sa atin dito ang malalayo pang pinanggalingan? Ayan, si Sarah Jane, malolos pa yan. Tama ba, sister? Bulacan. Ayan, so may mga dumadalo, from Antipolo, malalayo yan. Pag nandito si Sister Sarah, Cavite pa yan, mga kapatid. Why? They give their best to the Lord. Amen. See, they make a way para magampanan nila yung kanilang obligasyon sa Panginoon. Even on Wednesday, not just on Sunday. So, give Him the best of your song. Pag kumanta kayo, hindi lang, basta lang makakanta na parang walang feelings. Di ba? When you sing to the Lord, not to the public. Di ba? Pag kumanta ka, hindi para hangaan ka ng mga tao. Di ba? Iba yun. Hollywood yun eh. Di ba? Iba yung you sing for the world na halos yung ugat mo lumabas na dito sa leeg dahil sa napakataas na high-pitched song. No. Amen. You must sing for the Lord. Wala akong pakialam. Basta ako umawit sa Panginoon. Sintunado man ako, basta ang Panginoon, napupurihan ko sa buong buhay ko. Amen. See, you don't care. Amen. Ang mahalaga sa iyo, you please God. Give Him the best of your song. Give Him all your talent. So kung may talent ka sa pagtugtog, amen, bigay mo sa Panginoon. May talent kayo sa mga IT, amen, ibigay mo kay Lord. Whatever you can help the church, amen, propagate the gospel, gawin mo. Amen. Kung mayroon kayong gift of giving, di ba? Nakakatulong kayo sa mission work. See, napapalaganap, nakakapag-print tayo ng mga tracts para may pamigay sa tao. So give Him everything you've got. Give Him your feet. Bakit feet? Kasi kailangan humayo tayo. Lumakad tayo para hanapin yung mga predestinado na mga anak ng Diyos. Amen. Give Him your hands. Ipalakpak mo sa Panginoon. Give Him your eyes. Nakafocus ka kay Jesus. Give Him your mouth. Sing, preach, testify. Give Him your ears. Faith cometh by hearing. Give Him your soul. Amen. Ang kaluluwa mo, isuko mo sa Panginoon. Because God has redeemed your soul. Tinubos ng Diyos ang iyong kaluluwa. Give Him your heart. Amen. Inawit natin kanina, di ba? Sino bang umamit kanina na ibigay mo ang puso? Lord, I give you my heart. Give Him your praise. Papurihan mo siya. Give Him everything you've got. Wala kang dapat, amen, i-hold para sa Panginoon. Lahat ng magagawa mo, gagawin mo kahit magsakripisyo ka, kahit mahirapan ka. Amen. Ang mahalaga, pinapakita mo kay Lord that I will give you everything, Lord. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para sa iyo, Panginoon. Why? Dahil una mo kong minahal. You first love me. Amen. That's why I love you as well, Lord. Amen. Yun na lang magagawa natin. Magpasalamat, dumalo sa gawain, magpatutuo, umawit, at magmahalan. Sabi ni Lord, amen, love one another as I have loved you. Amen. Nasusunod ba natin yon? How many love your neighbor? Amen. Here. Amen. Napaka-importante ng love because that's the capstone.
So He is deserving of the best, and I want the best you've got. Sabi niya. Praise the Lord. So what is your priority in life? Ayan, ito ba ay pera, degree, fame, popularity, job? Ito ba ay family, worldly pleasure, o the kingdom of God? So, mamili ka dyan. Kung papasulat sa iyo, priority 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino unahin mo? Siyempre, kingdom of God. Amen. Pangalawa na lang yung mga iba dyan. Hindi masama maghanap ng pera. Huwag lang yung greedy na tayo sa pera. Amen. Hindi masama magkaroon ng degree. Bachelor's, master's degree. Basta ang mahalaga, hindi mo kinukontra ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kailangan, amen ka pa rin dito. Ano man ang natutunan mo sa mundo. Amen. Hindi mo sinasalungat ang salita ng Diyos. Amen. Fame and popularity, you will not be famous in the world because every Christian will suffer. All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, magiging popular ka kay Lord. Ang mahalaga, si Lord ang napupurihan, napapaluguran mo sa pananamit mo, amen, sa pananalita mo, ang mahalaga ang ating Panginoon. We are not men pleasers, sabi ng Bible. We want to please God. Worldly pleasure, hindi yan, mga kapatid. Job, mahalagang may job, pero bigyan mo ng time ang Panginoon. Hindi puro trabaho na lang. Amen? Praise the Lord. So God hates idolatry. Mababasa natin sa Exodus 20, verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven image unto thee or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, that is under the water. Thou shalt not bow down to them nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Biruin mo yan, yung mga ninuno sa Old Testament, pagkasala yung mga magulang, from third and fourth generation, yung pamilyang yun di makapasok sa tabernakulo ng Panginoon. See, but now, sabi ng prophet, what is modern idolatry? Ito na. So be certain of God, but all that you put before God, anumang iharang mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, is an idol. Let it be whatever it may be. Anything in before God is an idol. So, it could be your job. People today are idol worshipers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idol. Di ba? Yung mga Korean novela, mga ganon, hindi nakaka-attend ng Wednesday dahil nanonood ng telenovela. Ayan. So, see? Some worship money for idols. So, pag nagtrabaho ka na ng linggo, sinasamba mo ng pera, sayang, double pay. Di ba? So, and some worship television stars as idol. Mga TV programs ngayon, di ba? Mga Encantadia o kung ano pa yan, di ba? See? Television stars. Hindi tayo dapat dyan, mga kapatid. Ang star natin ay si Lord. Amen. Jesus Christ. Amen. The bright and morning star. Hallelujah. Amen. Tayo rin ay mga stars. When the stars of God shouted for joy. Sabi roon, when I created the earth. At ang mga messenger, they are 7 stars in the 7 golden candlesticks. See? Sila yung mga star na biblical, mga kapatid. Hindi yung mga kilalang mga star dyan. Kaya, is something, ito ang tanong, is something stealing God's place in your life? Unang-una, is social media, are you addicted to social media addiction? When scrolling is easy, but prayer feels hard. Madaling mag-scroll, pero pag magpipray na, parang ang hirap, parang tinatamad. See? Kaya sabi rito, huwag kayong, amen, pumayag na ang diablo, nakafocus na lang kayo sa social media. Yan ang nilagay ng diablo ngayon. In the time of Brother Branham, he blasted the television. Sabi niya, sa shotgunin ko yung television na yan eh.
Dahil sa nandiyan na kayo nakapokus, mga Elvis Presley, mga comedy, kung ano. Pero ngayon, yung television, minor na lang yan. Yung cellphone mo, television na. Di ba? Nandiyan na lahat. May music, mayroong internet at websites, di ba? So, nandiyan na lahat ng mga makamundong attraction. But nandiyan din ang kabutihan, syempre. There are good things and bad things. See, because it came from the tree of knowledge of good and evil, everything. So, nasa sayo. Pag lead ka ng Holy Spirit, alam mo ang tama at mali. Alam mo ang dapat tingnan at hindi, o basahin at hindi. See, ang Diyos, may tiwala sa iyo eh. Amen? Praise God. Kailangan, hindi masira ang tiwala ng Diyos sa atin. Amen. Live honestly before in the sight of God. Ano pa mga kapatid? Aside from social media, ayan, money, materialism. Choosing or chasing income while neglecting spiritual growth. Kaya nga sinabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Hindi sinabing masama ang pera. Hindi sinabing that money is the root. No, the love of money. See, yung pagkagahaman, yung greediness. See, yan po ang masama. Kaya nga sabi ni Brother Branham, di ba? Kailangan makontento na lang tayo kung anong binibigay ni Lord. See, happiness does not rely on, sabi roon, on how many or how much of the world's goods you own, but it's the contentment or sabi roon, kung gaano ka kontento sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. How contented you are with the portion that's allotted to you. Amen. Kaya yan po ang mahalaga sa Kristiyano, di ba? Ang mahalaga, hindi ka ginugutom ng Panginoon. Hindi masama ang yumaman, di ba? But huwag mong pababayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Priority pa rin si Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Kaya yun ang prayer ni David. Lord, huwag mo akong paghirapin. Di ba? See, baka makalimutan kita. O pagyamanin mo ako. Baka naman ako'y makalimot sa iyo. See? Yung tama lang, di ba? Kasi pag nasobrahan na, minsan yung prosperity is a curse. Sabi ng prophet, dahil sa mayaman ka na, hindi ka na, kala mo, nandun na, mayaman na ako, hindi ko na kailangan ang church, magpapadala lang ako ng offering, ganito, ganyan. See, nawawala na yung tiwala mo sa Diyos, napunta na sa yaman. Kaya ayaw ni Lord minsan, pagyamanin kayo kung ganun ang magiging epekto. Di ba? Kung malilimutan mo rin siya, ay di bali na. Hanggang dyan ka na lang, di ba? Kaysa naman, pagyamanin kita pero iiwanan mo ako. Di ba? Yung mga dati, nagpipray, mga estudyante pa lang, na makatapos, Lord. Pag nagkatrabaho ko, Lord, magbibigay ako, Lord. Amen. Pero ngayon, nung nagkatrabaho na, wala na. Hindi mo na makita sa church, di ba? Nasa na? Nandun na kung saan-saan, di ba? Lalo na nakabili na ng sasakyan, nagkaroon na ng girlfriend o boyfriend. Yun na yung priority. O yun yung pangatlo. Amen. Fame influence. See? Ano ba ang fame and influence? Baka gusto mo maging si Elon Musk o maging Taylor Swift, di ba? See, mga ginagaya ng mundo, ayan, mga artista. Yan, sino ba yung mga artista? Tom Cruise, mga basketballista, di ba? See, yan ang focus ngayon. Sa Africa, soccer, football. See, minsan inaagaw niyan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag niyong pahintulutan. Mga gamings online, di ba? Minsan napupuyat, magdamag, hindi na makadalo sa church kasi hindi matapos-tapos yung level ng ML, di ba? Mobile Legend. Noon, mga ano ba yung uso noon? Dota, yan. Kaya wag tayo masyado mga kapatid mag-focus sa mga bagay, fame and influence, living for likes instead of pleasing God. See? Wag tayong maghanap ng paghanga ng tao. Amen. Yung paghanga ng Diyos.
ang kailangan natin, mga kapatid. Amen. Masaya ba ang Diyos sa iyo? Yun ang tanong. Amen. I-please natin yung ating master. Amen. Not the world. Amen. Kasi marami nang naging sikat, bumagsak din, di ba? Michael Jackson, nasan siya ngayon? The Whitney Houston, Elvis Presley. See, where are they now, di ba? Yung kasikatan, biglang bagsak din. Kaya yung mga tao, pag bumabagsak na, hindi na sila na-acknowledge, parang nalalaos na sila, nagsi-self-pity na. And later on, they commit suicide. Di ba? Kaya mahirap din ang dala niyan, mga kapatid. Now, ito yan. Pang-apat, relationships above God. Ayan. Letting someone, especially the unbelievers, pull you away from Christ. Puro na lang lakwat sa dito, gimmick doon, di ba? Di na nakapag-attend ng church kasi nandoon inaatupag yung girlfriend or boyfriend. Hindi makatulog kasi galit si girlfriend. Hindi na makapagsimba kasi masakit ang ulo, di ba? So, wag nating unahin yan, mga kapatid. Prioritize the Lord more than your love life. Di ba? Makikita mo na lang sa Facebook, nasa Tagaytay, nasa Baguio, nasa Thailand. Di ba? Pero nasaan sa church, di mo na makita. Di ba? So, kaya mga kapatid, amen, minimize natin yan. Amen, ang Panginoon pa rin. Unahin natin, mga kapatid. Huwag mong hayaan ang asawa, magulang, kapatid, kahit sino man na mahal mo sa buhay na makahadlang sa paglilingkod. Meron pang apat dito, career and success. Grinding non-stop, but starving your spirit. Self and pride, always needing to be right, never needing to repent. Entertainment and comfort, hours for Netflix, but no time for Scripture. See? Religion and tradition, rules replace relationship with Christ. Sabi ni Lord, in vain you worship me, teaching for doctrine the commandments, the traditions of man. So kaya mga kapatid, why am I saying and exposing these things? Kasi kailangan top priority mo ang Panginoon. Amen. Hindi masama, praise God, na magkaroon tayo ng time sa mga bagay na kinagigiliwan natin. Huwag lang sumalungat sa Biblia at sumalungat sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. So now, Jesus said, love not the world. Huwag mong mahalin ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, nor the things of the world. For if anyone loves the world, the love of the Father is not in you. Pag worldly ka pala, mahilig ka sa sanlibutan, hindi makita ang pag-ibig mo sa Diyos. Malinaw yan. By their fruits, you shall know them. You are known by your lifestyle. Amen. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang habol ng mga tao ngayon. Di ba? Ng worldly people. Lust of the flesh, pagbigyan, pag-feel mo, pag masaya ka, dun ka. So yun ang sabi nila. And the lust of the eyes, yung mga paganda, Lucifer wanted to build a more beautiful kingdom than Michael, sabi ng Biblia. So lust of the eyes. And the pride of life, mga kayabangan sa buhay, na mas magaling ako sa iyo, mas marunong ako sa iyo, dapat ako nagsusong leader dyan, mas magaling ako kaysa sa kanya. Ako dapat na nagpipreach dyan, mas marami akong malam sa message. Di ba? So pride of life, mga kapatid, delikado yun. Kailangan magpakumbaba tayo. Pag time mo na rin yun, di ba? Huwag tayong maging competitive sa ating isipan. Pagdating sa church, pagdating sa ebanghelyo. Amen. And the world passes away, and the lust of it. Lilipas daw lahat yan. But he who does the will of God abideth forever. Siya na nananatili sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Buhay na walang hanggan. Eternal life in Christ Jesus. Amen. So the Christian priorities must be as follows.
Priority natin, number 1, to know God better every day. Amen. Na mapalapit lalo tayo sa Diyos araw-araw through your personal time and devotion with Him through the revealed word of the hour. See, ilan ang nakabasa ng mensahe rito, nakapakinig na sa prophet. Baka nasa message kayo, pero kahit boses ni Brother Branham, hindi nyo pa narinig. Di ba? O nakabasa man lang kayo ng spoken word. See, kailangan may love letter ang Panginoon ngayon. The message of the hour is the love letter of Jesus to His bride. See, marami tayong books, mga libre yan. Amen. Pero ang tanong, nagbabasa ba tayo? Nasa mga cellphone nyo na yan. The table. See, kailangan tayong humalukay sa mensahe. How would you know yung nagpipreach kung nasa mensahe o hindi? Kung hindi mo pa nabasa ang mensahe. Amen ka lang ng amen. Dalawang kaluluwa naman pala yung tuturo sa iyo. Di ba? Amen ka ng amen. Hindi pala Diyos si Kristo sa kanila. See? Tao lang. So, kaya makikita natin, mga kapatid, we have to equip ourselves with the revelation. Kasi individual ito. You owe it to yourself. Utang na loob mo sa sarili mo. Na lumago ka sa mensahe, hindi lamang sa pakikinig kay pastor. Amen. Meron tayong maraming pamamaraan. Amen. Na binigay ang Diyos para lalo tayong umusbong, lumago sa pananampalataya. Amen, mga kapatid. See, it's a challenge for each and every one of us. Amen. So, the pastor is given Sunday, tagapag-alaga, tagapagpakain. Pero how about Monday, Tuesday? Wednesday, may midweek tayo. Thursday, Friday, Saturday. So, paano ka nanginginain sa salita ng Diyos? So, sabi ko nga, utang na loob nyo sa sarili nyo. Amen. Nagawin nyo ang bagay na yan. Amen. So, Hebrews, ano pa? Develop a good prayer life for your essential growth. Tayo ay mag-pray, mga kapatid, because we know that prayer can change the mind of God. Amen. Prayer is our open communication line to God. Gamitin mo. Di ba? Nagbabayad ka nga sa PLDT or sa cellphone, di mo naman ginagamit. Minsan, puro text lang. Di ba? So, kailangan din natin ang communication with the Lord. See? Para, amen, magkaroon ka ng tinatawag na devotion sa Panginoon. Maintain good fellowship also with other believers. No man is an island, sabi nga. Hindi ka pwedeng mag-isa lang. Don't isolate yourself. Kailangan natin ng fellowship with one another. Kaya sabi ng Biblia, be strong in the Lord, in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not contending, or we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers and rulers of darkness, against the spiritual wickedness in high places. So, Diablo, spirito ang kaaway natin, hindi mo nakikita. Kaya, madidiscern mo lang kapag alam mo ang salita ng Diyos. You can only discern good and evil if you live according to the absolute, to the standard of our biblical principles na tinuturo ng Panginoon. See, you can only overcome the devil by pointing him to the Bible. Di ba sabi ni Lord, it is written, man shall not live by bread alone. It is written, thou shalt worship only the Lord thy God, and Him thou shalt serve. It is written, so lahat, mga kapatid, this one ang ginamit ni Lord para matalo niya ang Diablo. At ito rin ang pinamana sa atin ng Panginoon na kailangan nating gamitin para mapaglabanan ang tukso, mapaglabanan ang lalang ng kaaway. Amen? So, kaya sabi rito mga kapatid sa Hebrews 10:24, let us consider one another to provoke unto love. Amen. To provoke not unto anger, but unto love. Love of God, love of your neighbor, and to good works, sa mabubuting gawa. Eto na, 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag ipagpaliban ang pagtitipon nating lahat. Gaya ng iba, ginagawa ng iba, but exhorting. The word exhort is to remind. Amen. To encourage one another. Not so much the more as you see the day approaching.
Malapit ng rapture, mga kapatid. Uwi na tayo. Di na magtatagal, iiwanan na natin ang mundong ito. Saan ka pa magpapakatino? Dito na sa salita. Dahil babalikan ni Lord ang isang iglesyang walang bahid dungis. Walang kulubot. He's coming for a church without wrinkle, without spot. So kaya sabi rito, if we sin willfully, if you disbelieve this Bible, this message willfully, after that you have received the knowledge of the truth, wala nang hain pa. There's no more. No more remaineth. No more sacrifice for sin. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. So, kung nakatanggap na tayo ng mensahe, malaki ng pananagutan mo. Di ba? Sa mga yakuza nga, pag pumasok ka, di ka na makalabas eh. Di ba? Sa mga sindikato, sa mga Islamic movement, dito sa Panginoon, ganun din. Pag ikaw ay na born again na, sabi rito, pag ikaw ay ginusto mo pang bumalik sa sanlibutan, wala nang hain na handog pa para sa iyo. Bagkus niyurakan mo, sabi rito, ang dugo, ang banal na dugo ng Panginoon at wala nang kapatawaran pa. Saan pa tayo, mga kapatid? There's no more turning back. Amen. Matirang matibay, ang magtiis hanggang wakas, siya lang ang tunay na ligtas. Glory to God, mga kapatid. Yan ang kailangan natin gawin. So don't just be interested, but be committed. Maraming interesado pero hindi committed sa gawain. See, interesado. So there's a big difference between interest and commitment. When you are interested in doing something, you only do it when it's convenient. See, pagka madali, walang ulan, makakapag-church ako, may pera, may pamasahe, ay, makakapag-church ako. Paano kung maulan? Paano kung limitado ang budget mo? See, pag committed ka, gagawin mo pa rin ang lahat na makarating sa gawain. Amen? See, not only when it's convenient, you're committed. When you're committed to something, you accept no excuses. Only result, ang mahalaga, makarating ako. Makisakay man ako kay brother o kay sister, ang mahalaga, nakakadalo ako sa gawain. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Mag-iipon ako sa aking alkansya para mayroon akong pamasahe paglinggo. Di ba? See, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Praise the Lord. Now, when you're committed, amen, praise the Lord, you're not just being interested in Christ. You are committed sa hirap at ginhawa, maglilingkod ka sa Kanya. Amen. Hindi ka pinipilit, hindi ka napipilitan, kundi voluntaryo ka. Kusang loob kang naglilingkod. Hindi dahil kay pastor. Amen. Di ba? Yung iba, dapat makita ako ni pastor sa linggo para masabing naglisisimba. Dumating ka naman, patapos na. Di ba? So, hindi ito pakitang tao lang, mga kapatid. Ito'y galing sa puso. Hindi nakatingin tayo sa isa't isa. Ang Lord, si Lord ang nakatingin sa iyo. Siya ang dapat paluguran natin, mga kapatid. Amen. Hindi ito pa-showy-showy lang na parang attendance lang, di ba? Papacheck ng attendance, uuwi na. Di ba may mga estudyante ganyan sa eskwelahan minsan? Nag-roll call ka na. Paglingon mo, wala na. Di ba? Kaya minsan noon ako, nung teacher ako, 2 roll call ko. Sa pag-start ng klase, at saka 15 minutes before dismissal, roll call uli. Pag wala ka, kuhaan ka, cutting classes. So, praise the Lord. Sa Panginoon, ganun din tayo, mga kapatid. Hindi na dapat tayo palalahanan. Amen. Kailangan tayo committed. Committed people refuse all distractions. Ayan, next slide, please. Ang isang taong committed, hindi siya papahadlang kanino man. Di ba? Sabihin mo ng asawa mo, huwag na tayong pumunta sa church. Ay, hindi pwede. May lakad ako, ikaw na lang lumakad. Ako pupunta sa church. Di ba? Committed people have passion and dedication. Pag committed ka, makikita sa iyo ang sigla sa paglilingkod. Makikita sa iyo na inspirado ka. Magpuri sa Panginoon. Manalangin. Inspirado ka sa pag-awit sa Panginoon. See? You have passion.
Alam niyo yung passion hindi napipeke yun eh. Kasi ang tunay may passion, hindi siya nagsasawa. Like the passion of the Christ. Hanggang krus, tiniis niya yung pako, yung hagupit, yung corona. Kaya nga tinawag the passion of Christ. Di ba? Praise the Lord. Now, committed people always find a way. Kung hindi ka makapag-tricycle, mag-jeep. Kung hindi makapag-jeep, mag-bus. Di ba? Mag-taxi. So, maraming pamamaraan para makarating sa church. You always find a way. Amen. Praise God. Kung malapit ka lang, pwede ka nga maglakad eh. You can walk, di ba? Exercise mo yun, pagpapawisan ka pa. Di ba? So, committed people don't have excuses. Marami kasi mag-iisip ng excuse, di ba? Yung mga nagtatrabaho. Pag umabsent, di ba? Magpa-file ng leave. O, sumakit yung tiyan ko, sumakit ganito. Patutuon nito siya eh. Nung nagsulat siya ng headache, sumakit talaga yung ulo niya eh. Nung sabi niya, ako naman, stomach ache, sumakit daw yung tiyan niya. Bakit? Spoken word yun eh. Pag anong sinabi mo, i-honor ni Lord yun. Di ba? Kaya huwag kayo magsasalita ng negative. Amen. Be positive all the time. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. So now, the reward for being faithful. Ayan na, magtatapos na tayo. Pag tayo ay naging tapat, pag inuna natin, priority mo si Lord, sabi ni Lord dito, pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord, well done, thou good and faithful servant. Gusto mo bang marinig kay Lord John? Pag-akyat natin sa rapture, well done. Congratulations. Nakapasa ka. Napagtagumpayan mo lahat. Amen. Pero sa iba, sasabihin ni Lord, depart from me, you worker of iniquity. I don't even knew you. So, sabi rito, amen. For thou hast been faithful over a few things. Amen. I will make thee ruler over many things. Napatunayan kita sa maliit, gagawin kitang tagapagmana, pinuno, tagapamahala ng marami pang mga bagay. Ganyan, di ba? Yung mga matatalino, magagaling sa trabaho. Pag nakita kang magaling ka, lahat ng trabaho sa iyo na ipapagawa, pero minsan yung sweldo, ganun pa rin eh. Di ba? Pero kay Lord, may karampatang pabuya. Amen. Your labor will never be in vain in the Lord. Sapat-sapat ang biyaya. Amen. Sabi ng Panginoon, there's a robe and a crown waiting for you. Enter thou into the joy of your Lord. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Nagagalak ba sa iyo ang Panginoon? Kapatid? Sure ka? Amen. Be sure. Amen. Nagagalak sa iyo si Lord. Hindi yung hindi ka sure. Kasi hindi ka rin sure sa sarili mo. Diba? Kailangan, amen, nagagalak ang ating Panginoon. Amen. Tuwang-tuwa siya sa atin. Amen. Nakadungaw siya. Sabi nga kanina ng ating MC, dinudungawan tayo ng Panginoon. At pag masaya ka na naglilingkod, masaya din siya. Galak na galak yung ating Ama sa mga anak niya na nag-i-enjoy ng kanyang gawain. Di ba tayo na mga magulang, nagagalak tayo pag yung mga anak natin ay nag-aasensyo sa buhay, nagpo-prosper, di ba? So, pero nalulungkot din tayo pag malungkot sila at maraming problema, maraming kabiguan. Kaya, kung ano ang nararamdaman mo, nararamdaman ni Lord yan. Amen. Kaya all you have to do is iluhod mo lang sa Panginoon. Sabi ni Lord, go into your closet. If you have a problem, magkulong ka sa iyong kwarto at lumuhod ka at manalangin sa akin ng sikreto. At patapos kang manalangin, pagpapalain kita ng hayag-hayagan. I will openly bless you. Glory to God. Amen. Kaya yun ang effective praying eh. Yung kayo lang lalawan ni Lord. Amen. Hindi yung mga rally-rally dyan, mga prayer rally kuno dyan sa Luneta. Hindi ganon mga kapatid. Praise God. Hindi tayo inutusan sa ganong mga pamamaraan na parang welga-welga. Diba? Rally-rally. Sabi ng Biblia, huwag kayong sumalungat sa mga namiminuno. Kasi si Lord ang naglagay niyan, si Lord din ang mag-aalis niyan. Kagaya ni Faraon, kagaya ni Hitler. Lahat yan pinahintulutan ni Lord eh.
Kaya ipagpaubayan na lang natin sa Panginoon ang lahat. Pray for your leaders. Pray for one another. See that the Lord will mediate in everything, lalo na ngayon sa corruption sa Pilipinas, sa mga problema sa politika. See, ipag-pray na lang natin. See, huwag na tayo makisawsaw pa. Mag-comment-comment pa tayo. DDS, BBM. Huwag na kayo makisawsaw dyan, mga kapatid, sa politika. Amen. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho mo, ipag-pray mo. Mas maririnig ka ni Lord kaysa sa mga tao. Walang magagawa ang tao with men. All things are impossible. But with God, all things are possible. Amen. Glory. Hallelujah. Sa Diyos tayo umasa. Finally, sabi po rito, yamang nakikita natin na maraming mga witnesses. Wherefore, seeing we also encompass with so great a cloud of witnesses. Ano itong cloud of witnesses? Ito yung mga naunang mga Kristiyano na nangamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nanindigan sila. Instead of giving up, they fought a good fight of faith. Amen. Sabi rito, isang tabi na rin natin. Let us lay aside every weight. See, and the sin which that easily beset us. Isang tabi na natin ang kabigatan, ang kasalanan na umistorbo sa atin. And let us run, hindi lang walk, let us run with race or with patience the race that is set before us, looking unto whom? Unto Jesus. Tumingin lang tayo kay Jesus, priority natin ang Panginoon, the author and finisher of our faith. Siya ang author, siya ang finisher. Pag inumpisahan ka, tatapusin ka ng Panginoon. Ang mahalaga ay nag-commit ka na kay Lord. Nasasabihin mo, Lord, maglilingkod na ako sa iyo mula ngayon. Sa mga hindi pa nabautismohan, Lord, magpapabautismo na ako. Dahil sinabi mo, ang tumanggap, ang manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Subalit, ang hindi manampalataya ay parurusahan. So, commit your life to the Lord and continue serving Him. No matter what the price, ano man ang mangyari, amen, magpapatuloy tayo. Sino ang gusto, amen, na magpatuloy sa Panginoon? Taas ang kamay. How many are sincere in serving the Lord? You know that by yourself. Hindi ka nagpunta sa church para lang magpakita o maging obligasyon lang. Bagkus nandito tayo, sabi ng prophet, because we love Him. It's because of the love of God shed abroad in our hearts that we are able to serve God. Not because ginusto natin, amen, kundi dahil siya na ang namubuhay sa atin. He's doing His good pleasure, amen, in every one of us. Pinagamit na natin ang katawan natin sa Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Si Kristo na ang namumuhay sa bawat isa sa atin. God bless you, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Isigaw mo sa Panginoon, Lord, mahal kita. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Ako'y magpapatuloy. Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi na ako tatalikod sa iyo. Hallelujah. Praise God. Let's sing this song. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower
the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you. Forever I love you. Forever I stand. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Bless your name, O Lord.